Medicina. Konsulta pang medicina. Starring Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay. Laksamana. 89.5 My Subic Bay Radio. Hey, it's Thursday once again. You know what that means. It's time for Konsulta pang Medicina. And here is Dr. Noel Husay Laksamana. Good morning, everyone. Alam mo, Thursday na naman, kaya eto tayo. Alright. Work. At ngayon, we're talking about eye diseases naman. Okay. Also, tayo na lang. Tayong dalawa, sir. Oo. Exactly, tuwing summer, Doc, you know? Yes, maraming lumalabas na, maraming eye diseases na. Like, pinaka-common dyan, yung conjunctivitis. Conjunctivitis. Pag summer, DJ Tom, yung ating favorite activities, swimming, outing. Pag summer, maalikabok pa naman dahil tuyo ang lupa. Yeah. So, ang dami natin nakikita ang conjunctivitis, yung sore eyes. Also known as sore eyes. Yeah. Alright. So, ang unang tip natin dyan when you go out swimming, wear goggles. Goggles. And choose the place where you're gonna swim. If you're swimming sa swimming pool, make sure the pool is chlorinated. By chlorinated, it should be properly chlorinated. Ang kulay niyan, hindi green. Clear or bluish, at least bluish na color yung pool. Speaking of which, Doc, may na-experience ako noon na ganyan. Hapdi sa balat, yung pala. Hindi yata tama yung timpla ng chlorine. Masyado matapang. May times na gano'n. You allow the chlorine to dissipate muna or sumingaw muna sa hangin. You let it go for about, I think, a day or two after chlorination. But usually, pools are chlorinated. Yung public pools are chlorinated nightly. Pagdating ng morning, you can use it already. Right. So, now, if you're swimming, avoid swimming sa mga rivers, especially kung murky yung kulay, kung murky brown, or lalo na kung black yan, no? Yeah, mas marumi, sir? Tama ba? Yeah. Kasi pag ang tubig ay may halong lupa, may putik, at mapunta sa mata, yan ang pinanggagalingan ng tinatawag namin paddy keratitis. It is an eye disease na yung itim na part ng mata na nakikita natin, nagkakaroon ng spots na bilog na white. And this can lead to photophobia and sometimes permanent scarring sa cornea, and that can lead to blurred vision. So pag minsan, 2 oras ka lang nag-swimming sa ilog ang kapalit ng lifetime naman na malabo na mata. So, it can scar your cornea? And kung nasa beach ka naman, choose a place na malinis. Kung wala masyadong mga langis-langis. Dito sa Zambales, ang gaganda ng mga beaches natin. Nandiyan yung exactly. Pundakit. Diyan San Antonio, ang dami magaganda mga beaches dyan. Sa Nagsasa, sa Anawangin, di ba? Yes, sir. Malinis yung mga yan. Where such a paradise. Yeah, wear goggles. Pag nag-swimming, wear goggles. And when you go out in the sun, make sure you're wearing dark shades. Dark shades, syempre naman. To protect your eyes from ultraviolet light. And of course, pati balat, i-protect mo na rin. Sunblock. SPF 50 pataas. Also keep yourself moisturized, no, Doc? Hydrated. Yeah. Lots of water. So, there are times na hindi mo maiwasan, dumarating yung conjunctivitis or commonly known as sore eyes. If one member is afflicted, avoid sharing personal items with that person. Like handkerchiefs, towels, unan, pillows, blankets. Kasi pwede mong ipas yung mga bacteria at saka mga virus from physical contact. Especially hinawakan nung merong conjunctivitis, hinawakan mo rin, and then nagkusot ka ng mata, or you touch anything anywhere near your eyes. Yes, so these are very very practical tips para maiwasan yung pagkalat ng sore eyes. Now, when you have it, make sure maglamos kayo palagi. Alright. And see the nearest eye doctor. Punta kayo sa pinakamalapit yung eye doctor para magamot yan. Alam mo, dito sa atin sa Zambales, marami magagaling na eye doctors. Kundi dyan pataas sa Subic, I think Castilla sila or
Sila Dr. Labrador, sila Dr. Antipolo, marami dito. Sila Dr. dito sa city, nandiyan sila Dr. Dr. Eclarinal, Dr. Harry Badjon, at marami pa, no? So, go to your nearest eye doctor para ma-check ka agad at mabigyan kayo ng tamang lunas. Yup. So, yan na. Okay. You can look but never touch. Kasi pagka nag-touch kayo, But never touch. Yeah. pwede makahawa. Kasi kahit matagal mong tingnan ang taong may sore eye, hindi ka mahahawa. So, yan ang mga So it's not true. Yung sa tingin lang daw Hindi diba? nakukuha sa tingin niya. Parang ano ba tawag doon? Parang maling paniniwala no? Misconception. Misconception. Kasi may tendency kasi pag nakita mo yung yung isang taong nagluluha, naluluha ka rin. Tapos medyo kukusot-kusot ka na rin. Doon mag-umpisa luluha, kakate. Kakate na yan. Yung pala, hinawakan mo yung hinawakan niya. Kaya ang akala, sa tingin ka nakuha. Nakuha sa tingin. Yung pala, kinusot mo kasi, hinawakan mo yung hinawakan niya. So, don't rub your eyes. Alright. Now, those who want to join us, you can text me dito sa number natin. Alright. My number is 0920-90-99937. Kung may suliranin kayo, nais nyo yung konsulta, now is your time. Ito Okay. pa, ulitin ko, 0920-90-99937. Alright. Okay. So, ongoing po right now, konsulta pang medisina with Dr. Noel Husay Laksamana. Talking about the eyes. The eyes, ayan. Kasama na po yung proper eye care, proper especially for summer. Yes, Yan. no problems ninyo. Yan po yung concerns natin na pwede nyong i-text at pwede nyo ring itawag 252-8905 yung landline hotline natin. Pwede pong kumonsulta live on air, wag po kayong mahihiya. Dial lang 252-8905. Alright? Ito, may pumasok ng text dito. Okay. From Mindagaray. Ito, bahak-bahak. Doc, Uy, bahak-bahak. ask ko lang lagi Makati ang gilid ng eyes ng aking anak. Parang naglalangib at fresh wound 3 weeks na. Alright. Miss Garay, ano po yan? Baka nagkakaroon siya ng angular blepharitis. Isang uri ng infection sa paligid ng mata na parang Naglalangis daw yung term niya, Doc? lalangib. Naglalangib, I'm sorry. Parang nagsusugat-sugat. Usually, we call that angular blepharitis Alright. Pero ang common bacteria dyan, yung Moraxella accent-filled na organisms. Okay. Na very sensitive naman sa antibiotics, kahit ano ipatak dyan. So that means madaling gamutin, Doc? Madaling patayin yan. But you have to start with good hygiene. Paano Exactly. yun? Good hygiene starts with washing. Maghihilamos ka palagi, maliligo, at maghihinaw ng kamay, maghugas ng kamay palagi. Wash your hands with soap and water. Alright. Oo. Like tinatanong, ano ba mainam na panghugas ng mata? Ang wag kayong gumamit ng ordinary soap kasi matapang So ang gamitin po ninyo yung shampoo na ginagamit ng mga baby. Alright. Baby shampoo. The No More Tears formula. We cannot advertise the brand, but tingnan nyo lang, basta ito yung no More Tears, hindi nakakaluha. You can use that. Gentle kasi yan. Ipapanghugas Nakapikit. as in sa mata. Yes, as in shampoo. Sarado yung mata, hindi Sarado yung mata. bukas. Hindi bukas. At hindi pinapatak kasi Alright, nagkaroon ako ng case na yung pasyente, ipinatak mismo yung mata, yung shampoo sa mata. No? You use it for washing. Sundin niyo po yung proper instruction. Yes, Basahin ninyo, intindihin ninyo, at pakinggan niyo maigi yung sinasabi ng doctor. May kapitbahay nga ako noon, Doc, dati. Binigyan siya ng medication for eyes. Yes. Nung bumalik sa doktor, ang reklamo niya, ang pakla daw. Pinitikman. Naku po, nanay, sabi ko po, ipatak, hindi inumin. Actually, may mga cases na gano'n. Pinapatak nila, pero nalalasahan. May cases na gano'n. Dumadaan. Yung kasi yung mata natin, konektado yung eyes natin, via yung nasa lacrimal duct, yung alulod na mata, papunta sa lalamunan, nalalasahan nila yan. Ayun, that's the reason. Especially dumadaan. Yung mga gamot na chloramphenicol, mapait yan. Yung mga ibang gamot na mapakla o medyo maalat-alat yan. Yan mga lasa ng gamot na yan. So, pag nalalasahan ninyo, sabi ko, it's a good sign na naipatak-shoot, nag-shoot sa mata yan. Nag-shoot, dumaan. So, tiis-tiis lang. So, from Alex Miguel, sabi niya, good AM, nice to hear you again, Doc. And, hindi, Doc and guest.
Hindi po si DJ Tom ang main host dito sa Subic Bay Radio. Ang ganda makapulot ng mga tips listening now. Salamat po, Mr. Miguel. Yan, si Alvin Dizon, Mayap Abak, Doc Kabalen. Listening to you from Balanga. Abot tayo sa Balanga, yes sir. Yes. We can reach as far as Balanga, Bataan. So, mga taga-Balanga dyan, happy listening sa inyo. Binabati ko si Rodel na kaibigan natin taga-Balanga. Rodel and friends. Kumusta kayo dyan? Ito. Catherine M. Doc, magto 2 weeks na po yung sore eyes. Hindi pa ho na-alis, mapula pa rin. Naglagay na po ng prednisone dahil ginamit ng kapitbahay ko. Nako, Catherine, huwag mong gamitin yan for sore eyes. Prednisone, yung prednisolone drops is steroid. Hindi pang alis ng sore eyes yan. Anti-inflammatory yan. Kung inflame yung kanyang mata, hindi ko mo ginamit ng kapitbahay mo, pwede mong gamitin, no? Kasi if it's infectious, you don't use that for your eyes, no? Yung prednisolone drops, yan ay ginagamit. Maring binigay sa kapitbahay mo ng doktor yan dahil nagkaroon siya ng uveitis or pamamaga sa mata. pamamaga. Na hindi naman infectious. So, hindi ko mo namumula yung mata, ito ay infection kaagad. Nako, ayan. Mabuti siguro talakayin natin yung iba-ibang klase ng pamumula ng mata. Sige, Doc. Iba-iba yung gamot eh. Hindi porket pwede sa sore eyes or pwede sa pamamaga ng mata, pwede na rin sa sore eyes. Magkaiba yun eh. Ayan. Oo, iba yung ito yung mga bawat gamot. Hindi, mga pangunahing sanhin ng pamumula ng mata. Isa is sore eyes, conjunctivitis. Alright. Another thing is yung uveitis. Yung uveitis, there is an inflammation of the uveal tract. Yung tinatawag na iris, ciliary body, at saka choroid. Ang mga sinyalis niyan, nagkaroon ng photophobia, yung masilawin sa araw. Dahil nagkaka-iritis yan. Lumalabo yung mata dahil nagkakaroon ng precipitates yung cornea at saka yung lens. Tapos, masakit dahil because of the inflammation. Usually it's immunologic, it's usually not infectious. Although pwede magkaroon ng uveitis after infection, with infection. Alright. So iba yung gamot dyan. Yeah. Yan, maaaring bigyan ng prednisolone drop yan. Isa pang common na sanhi na pamumula ng mata ay pagka merong foreign body, pag napuwing, pamumula yung mata mo, syempre. Yeah. Pag natutuyo yung mata mo, mamumula din yan. Mamumula din. Kapag yan ay nakusot mo lang, mechanical conjunctivitis ang tinatawag. Kusutin mo lang kusutin yan, pupula yan eh. Isa pa yung tinatawag natin yung nakakatakot, yung acute angle closure glaucoma. Acute? Ibig sabihin ng acute, agad-agad. Yung nauna. Yun. Acute angle closure, yung nagsara yung daluyan ng labasan ng intraocular fluid. Alright. Kapag nag-accumulate masyado yung maraming intraocular fluid sa loob ng mata, tumataas ang pressure niya. And this can lead to corneal edema and optic nerve head death. Namamatay yung optic nerve ninyo. So that can lead to blindness. Blindness. Oh my goodness. Nakakatakot. So ang sinyalis niya, mapula rin yung mata. Severe pain. Masakit na masakit. Ano po usually causes ng Doc? Usually, anatomic. Anatomic. Yung anatomic meaning yung shape ng mata. Siyempre yung shape ng mata, saan mo na mamana yung shape na yan? Di sa mga parents mo. Lahi-lahi. Oo, lahi yan. So, when that happens, surgical yan. Either mag-undergo ng laser iridotomy or mag-undergo ng peripheral iridotomy. I-repair yung, gagawa ng daluyan ng ng bypass yung fluid to let it filter out palabas ulit sa intraocular space. Wow. Palabas. So, for me,
It kind of sounds, na-imagine ko, Doc, parang ang hirap yata gawin nun, ha? Hindi, If you're... madali pero- naman. The procedure may take less than 10 minutes. Ah, okay. Oh, really? Oh, Wow, nice. So, but you have to identify and treat it immediately. Huwag mong anuhin. Huwag babaliwalain. You can lose your sight in 24 hours pagka ganun. Ay, ganon. Oh. So, iba yung gamot niyan. So, ang dami ko nakikita, magpapatingin. Doc, may sore eyes si Lola. Pagtingin ko, hindi po sore eyes yan. Acute angle closure glaucoma attack yan. May atake sa mata. Nakakatakot yun, ano? Now, when your eyes naman are bloodshot red, yung parang 8 ball, Bakit 8 ball, Doc? the whole thing is red. Ah, Pero okay. sa 8 ball, Yeah, yeah. black yun. Black yun, yeah. Pag 8 ball pero red na ganyan po, could mean subconjunctival hemorrhage. Mga pumutok yung mga ugat sa ilalim ng conjunctiva mo. Which can be mechanical, which can be spontaneous then. I see it frequently among people with hypertension or those who are taking mga blood thinners like mga aspirin, Aspirin, yeah. Blood thinners. mga clopidogrel, etc. Mga ganun. Yun ang maaaring cause nun. Yes. Oh. So, nagkakaroon ng bleeding. Okay. Nonetheless, mapula yung mata. Just to make sure, punta kayo sa eye doctors. Yeah. Do not Self-medicate, yan. Nothing beats asking your doctor. Alam nyo, Mabuti na sigurado. huwag yung panghinayangan yung pambayad nyo sa konsulta. Yeah, exactly. Kasi, at kung wala naman kayong pangkonsulta, at available ako, puntahan nyo ako, hindi ko kayo sisingilin. Sabihin nyo lang, wala akong pambayad. Alam mo, DJ Tom, Yeah. dalawa lang hindi nagbabayad sa akin. Siyempre, mga mag-anak, given na yan. Yeah, Kaibigan, given na yan. Yeah, Mga relatives, tsaka yung mga Relatives. walang pambayad. Tsaka walang pambayad. At saka yung, hindi, tatlo pala. Tatlo. Yung walang pambayad, mga relatives and friends, at yung ayaw magbayad. Ayaw magbayad. Meaning, may pambayad kaya lang ayaw talaga. I do not charge them. Wow. Napakabait ni Doc Noel Husay Hindi, kasi Laksamana. kung ayaw magbayad, kahit anong gawin, hindi magbayad. Yeah. Yeah, so... That's nice. So, it's better be safe, ha? Ito, kagaya nito. Si Minda ulit, sabi niya, nagtanong na raw siya ng gamot sa Mercury. Huwag kayo magtatanong ng sa counter, hindi naman nila alam yan eh. Hindi nila. These are mga dispatchadora po ng gamot yan. You can't ask sore eyes medications from them, ha? It's not a good practice ito. Only doctors can like Prescribe. Prescribe. Sabi niya, Doc, this is Faith. RN. Sinabi niya, please don't mention my place of work. Okay. Ask ko lang, kasi lagi akong night duty lately. Is it bad to take a shower before getting to bed? Kasi nowadays, ang hirap matulog because of the Summer weather. heat. Oh, summer heat. Oo. Faith is 27 years old. She's asking kung masama maligo ng after duty. Kahit po yan. Faith, the answer is no. You can shower. Shower all you like para ikaw ay maging presko. Hindi ko alam, Doc, kung saan nakuha yung ganyang yung perception na yan na Yung kung bakit bawal maligo bawal ang maligo, bawal sa maligo. gabi raw, ganun. Ito yung mga Mga bawal. kasabihan. Noong unang panahon, mga kasabihang mali. Yeah. Maling kasabihan. Bawal maligo pag Biyernes Santo. Lalo na pag alas 3. Dahil patay daw ang tubig nun. Hindi totoo yun. Mario Joseph. Bawal maligo ang babaeng may regla, may menstruation. So, hindi rin totoo yun. Maluluka yun. Hindi totoo yun. Yeah, naririnig ko yan sa mga lola. Maluloka. Parang hinahanap ko what's the rationale and... Bawal maligo ang bagong panganak. Hindi totoo yun. Yeah. Mga... Meron pang ang last na weird yung bawal maligo ang bagong kasal. Matatanggal daw yung swerte. Hindi totoo yun. Di ba pag may patay din, Doc, bawal maligo din sa bahay na mayroong patay. Hindi rin totoo yun. Hindi rin po totoo yun. Yung bawal maligo ng puyat, hindi rin totoo. Bawal maligo ng pagod, hindi rin totoo. Sa totoo lang, ang weird ng mga lumang paniniwala ng mga Pinoy. Ang weird, ha? Weird, Pero, mind you, Filipinos are among the most
frequent bathers or Yeah. showerers in the world. Totoo yan. Mas madalas maligo yan kaysa sa mga European, syempre. Opo, ako hindi makaalis ng bahay nang hindi naliligo. Ngayon, lalo na summer, every time papasok ka sa bathroom, gusto mo maligo, di ba? Yeah. Buhos. Oo. Buhos ka agad. Ako nga, nakaupo lang. Since nainitan ako, pinawisan. Buhos na. Diba? Nakaupo And nandun ka na rin lang. Di ba? Yeah. Pareho din para that will refresh you and make you more comfortable. Now, ito yung kikwento kung bakit nabawal. Yung mga pagod nung araw, kunyari, maghapon nag-araro si Pedro. Yan, naririnig ko yan, Doc. Uwi ng pagod bahay. Pagod. Sasabihin ni Maria, huwag ka munang inom ng malamig na tubig dahil mapapasma ka. Yeah. Uho na si Pedro niyan. Kaya nga Actually, pwede kang uminom ng tubig para ma-balance out yung heat. Yeah. It's good to take cool water. Magre-rehydrate ka na rin in the process Yeah. Okay yan. Kasi hinihingi na nga ng katawan mo yun. Yeah. Kaya nga ako na Sabi, pahinga ka muna. Huwag kang maghuhugas ng kamay. Punong-puno ng putik yan. Yung paa niya, punong-puno ng putik. Huwag kang maghuhugas ng kamay, mapapasma ka. You will endure the diyan ka muna, huwag kang gagala. Pag minsan kakain, hindi maghihinaw dahil, alam mo, napupunas lang. Dahil baka mapasmarap. Hindi totoo po yun. Ang totoo niyan, si Pedro, pag uwi sa gabi, tinatamad umigib sa poso, tapos dadalhin sa batalan kung saan maliligo. Sasabihin, tinatamad na magbuhat ng umigib ng tubig, magbuhat ng timbang puno ng tubig, Hindi, mapapasma ako. Bibigyan ng Imagine, yung dumi sa katawan, itutulog sa gabi yun. Yeah. Katabi si Maria, ayan. Magdamag sila magkatabi, yung lahat ng amoy ni Pedro na lahat ng bakterya itutulog doon. Itutulog sa, kasamang matutulog sa kama yun. So the best time, when is the best time to shower? The best time to shower talaga is before you go to bed. Yeah. Bakit? Tutulog ka, malinis yung bedsheet mo. Busy mo, malinis ka pa. Ngayon, feeling mo, nagkaamoy ka dahil pinawisan ka nung natutulog ka. Ligo ka ulit in the morning before you work. Di ba? So, kahit pagod ka, okay lang. It's okay to shower before you sleep. Wala nang problema doon. Ang tanong nila, ano ba yung tamang temperatura ng tubig pag paligo? Use your common sense. Pag taglamig, medyo mainit-init. Pag tag-init naman, malamig-lamig ang gamitin mo. Yeah, exactly. Hanapin mo yung hinahanap, ibigay mo yung hinahanap ng katawan mo. Yan. Kung nalalamigan ka, di magpainit ka ng konti. Correct. Exactly. So, rin lang. Yeah. So, good hygiene. Good health starts with good hygiene. Wala rin namang, I'm just curious, Doc, tanungin ko na rin. Halimbawa, kasi sabi nga, malamig yung tubig. May effect ba yon na naligo ka pa rin kahit na malamig yung tubig, malamig, okay lang. Pasukin ka daw ng lamig, yung mga ganun. Hindi rin totoo yun. Yeah. Yung katawan natin, in order to survive, we maintain a core body temperature. It should not be higher than that. It should not be lower than that. Dito sa atin, 36, 37. Yeah, isa yun sa madalas kong marinig po noon sa matatanda pasukin ka ng lamig. Yung term na yun. Huwag ka maligo ng malamig, lalo na sa gabi, pasukin ka ng lamig. Mahirap pag pinasok ka ng init. I think I like that. Kanya pagka naiinit ka, ilabas mo yung init mo. Wow, cool. Maligo ka. Cool down ka. Yan. Ito ko ni ang pangalan, Mary Hope. Ang gaganda naman pangalan. Nice name. Si Faith. Mary Hope. Yeah. Yes, Doc, I've experienced that when I was with my Lola growing up in high school. She wouldn't even let me wash during periods. Wash what? Wash daw. Okay. All I had to do was wipe and, alright. So messy. Tama yan. Sabi ni Mary Hope, And so malagkit. Of course, it's... Bakit pakiramdam mo? Hindi ka naliligo. Yung that's good. Again, you can text us 0920-90-999-37. Tanong kasi ni Ever, Doc, tama ba ang number mo? Tama. Ayan, Ever. Nakakarating, don't worry. Nakakarating. Uy. Sige, ulitin lang natin. Ano ba to? Yeah. Taga Subic. Si Ramon. Ramon C. As in Ramon, letter C. Doc, ang katarata po ba kailan dapat alisin? Kasi nag-attend ako ng medical mission, pinasilip. Sabi may katarata. Ayoko naman maopera kasi ilan yung inopera
sa project. 4 friends ko bulag. Di ba nakakabulag talaga ang katarata? What does it mean? Pang Ramon, nakakabulag ko talaga yung katarata. Ngayon, hindi, meron daw nag-opera pa sa mission. This is one reason why we discourage medical missions. If it's done in a place na hindi sterile at yung doktor ay hindi nyo kilala at hindi nyo pwedeng i-follow up, huwag kayo magpa-opera. Magpa-opera kayo sa mga doctors na pwede nyo mga balik-balikan. At kung ang problema naman ninyo ay budget, marami pong doctors tayo na tumutulong na kung wala kayong pambayad ng professional fee, they're willing to operate on you, ha? Yeah. Alam nyo, ang katarata ngayon, mga Ramon, ay kadalasan 7 minutes lang kung operahin yan, ano? Napakadali na lang. Oo, yung anesthesia, pinapatak lang, hindi may tinuturok. Walang tahi, walang takip ang mata, you can go home immediately. Yeah. At kung kulang ang pambayad ninyo, ako, I'm one of them. I'm willing to operate you. Kahit wala kayong bayad sa professional fee, bayaran nyo lang yung operating room or yung gamit ninyo. Kung may PhilHealth kayo, malaking tulong yun. Opo. Sige, sa mga, in fact, yung mga guro, mga teachers, mga religious workers, tinutulungan natin yan, mga retired, Yan. At ito yung ating advocacy kasi, tulungan yung mga teachers, lalo yung mga retired. Yan. Matanda na, wala nang, they just subsist on meager pension. Sige po, I can share my time and talent with you. And you guys can look for Doc Noel Husay Laksamana at Our Lady of Lourdes International Medical Or you can just text me Center. dito sa number na to para we can set appointments. Alright. 0920-90-99937. At sa Lourdes po, we honor pati mga PhilHealth. Ay, kagaya ng tanong ni Domeng, sabi niya, Doc, this is my problem. Nagda-dialysis po ako. At unti-unting lumabo ang mata ko mula nung nag-dialysis ako. Side effect po ba ito ng dialysis sa mata? Sabi kasi ng kumpare ko. Side effect ng dialysis? It's not the dialysis that causes the blurring of vision. It is the disease process that you're having. Probably you have hypertension and renal failure. Maring nagsisira yung bato ninyo. So yung dialysis po, gumagawa yan ng trabaho na dapat gawin ng inyong kidneys, ng inyong bato. Ngunit hindi nagagawa ng bato ninyo yan dahil may sakit kayong bato. Defective yung kidneys ninyo. So that yung dialysis, siya maglilinis. Ngayon, kung meron kayong chronic hypertension, maaaring magkaroon ng hypertensive retinopathy. Ngayon, kung meron po kayong diabetes na kaagipat yan, it's possible that it's the diabetes that's destroying your eyes. But it's not the dialysis. Not the dialysis. Ang dialysis po ay tumutulong sa inyo para humaba yung buhay ninyo. Alright. Dahil kung titigil niya ang paglilinis ng dugo ninyo, ng sistema ninyo, kayo po ay mawawalan ng buhay. So that counts. I think that counts as another misconception. Yes, oo. Maganda nga nakiklear natin. No? So yun po, Mang Domeng. Ayan. So time flies so fast, Doc. We need to, bottom of the hour, we need to take a break. Tatalakayin pa po ni Doc yung mga katanungan pa ninyo, yung mga gusto pang mag-text, gusto pang magtanong. Uulitin po natin yung number, 0920-90-99937. Ayan, tama-tama. Habang naka-break po kami, mag-text na kayo para mabasa na lahat ni Doc. And when we return, pwede rin pong tumawag. 252-8905. Ikonsulta ninyo. Ang tinatalakay po natin ngayon is eye care in the summer. Tamang pangangalaga sa mata, lalo na sa kapanahunan ng tag-init. Okay, so Dr. Noel Husay Laksamana will return after a short break. We'll be right back. Please stick around. Introducing the all-new moisturizing, oil-controlling, whitening soap at moisturizer, facial wash.